So, another video, another instant loan app na bago na naman. Ito, mainit-init pa ha, na madadownload natin sa Google Play Store, which is itong si Peso Bridge Loan App. Na the moment that I'm trying this loan app, konting-konti pa lang yung reviews niya at napaka-konti pa lang din yung download. So, that is because po, nagkaroon lang pala ng update yung loan app na ito this April 2026 lang. Well, sinubukan ko po siya, guys. And in fairness naman sa kanya, meron akong instant loan approve agad, kahit bago pa lang po siya. And in all fairness sa kanya, napakataas ng credit limit niya. Up to 100,000 pesos. Nakakaloka yun. Kahit bago pa lang siya. And sabi niya dito, parang kiniklaim niya na legit daw po siya na SEC registered under kay RR10 Lending Services Incorporated. Well, of course, tinignan ko kaagad sa SEC website kung siya po ba ay legit na nakaregister po doon under kay RR10 Lending. And then nakita ko po doon, wala siya doon. Then nakita ko yung description dito sa Google Play Store, no, na nakalagay daw po na operated lang daw siya by RR10 Lending Services. Pero ang nag-authorize daw po talaga sa si Square or Square Financing Incorporated, which is yun po yung nakaregister sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. Pero hindi niya dineclare doon si Peso Bridge na anak niya or loan app niya. Nakalagay po doon na for marketing purposes lang daw po itong si Square or si Square Financing Incorporated. So, I don't know. But one thing is for sure, notarized naman daw tong loan app na ito. So, legit na ba talaga yon? Well, kaya nga diba sinisilip din po natin yan. Kasi bago nga po ito. Well, bago pa po tayo tuluyang magchikahan po dito about kay Peso Bridge kung ano meron sa kanya talaga, since meron siyang instant loan offer and everybody can apply kahit tayo ay unemployed, hindi mahigpit sa application, and of course we need to undergo the loan application na napakadali lang naman. Bago yan, disclaimer lang po muna tayo na I'm not a loan expert and this video is not sponsored po. Gusto ko lang kayong bigyan ng tamang expectation before trying this loan app since bago lang po ito at available siya sa public. Ako na yung magte-take ng risk dito para magkaroon kayo ng idea. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Well, back to this new loan app na mainit-init pa talaga siya, guys. Well, in-install ko po yung app. By the way, sa Google Play Store lang po natin siya made-download. And then, ang bumugod po agad sa atin dito is the privacy policy and their terms po, no, na in-accept ko po siya para makapag-proceed po ako sa next step. Well, sabi niya dito, sabi ko nga sa inyo na mataas siya magbigay ng credit limit, biro mo, no, up to 100,000 pesos po. Ito ba to? So, as first timer po na loan app, no, naniniwala ba kayo na magbibigay ba talaga siya ng 100,000 pesos? Of course not, no. So, subject for evaluation tayo lahat dito. Though, ako, dahil sinubukan ko siya at na-offeran niya po ako. Pero, mamaya na yon, i-share ko naman yun sa inyo. For now po, i-click natin tong apply today para makapag-undergo or makita nyo po yung application process. So, here po, we need to enter our mobile phone number and then click natin yung get OTP para makareceive tayo. Then, i-enter din po natin yan dito. Well, after po nyan, I need to undergo their certification information including the educational level, marital status, monthly pay, job designation, area and city, email. Well, under pala ng job designation po, no, nandito yung ating employment status. Kung tayo po ba student, unemployed, employee, self-employed, and others. Napakadali na pagpipilian dahil no income proof naman po tayo dito kahit ano pong piliin natin. But anyways, after po natin ma-fill upan po lahat ng information na kailangan nila dito, proceed po tayo sa next step, which is ito po ay contact information na po or the character references po ito. Dalawa lang naman po yung hinihingi nila at magdadirect siya sa ating phone book list. So after po nito, this is followed by our ID information. For you to have an idea po, ito po yung mga IDs po na pagpipilian. Isa lang naman po yung kailangan po natin ditong piliin, and then after po nyan, pipicturean din po natin right away. Ganun naman palagi. And then po, no, mag-auto-capture yung ating full name, gender, and date of birth. So, kailangan lang po natin i-manually fill up yung ating ID number. And then after po nito, susunod po dito si facial or selfie verification po. So, magsa-selfie lang naman po tayo dyan. And then after nyan, ganun lang kadali. Tapos na agad yung application. Meron na tayong instant loan offer agad-agad. And look at this one. Ang offer niya sa akin is 2,000 pesos. Diba? Ang taas-taas ng credit limit niya up to 100,000 pesos. Pero yung in-offer niya sa akin is 2,000 pesos lang. Which is okay lang din naman kasi first time borrower naman po tayo dito and okay lang yun. Syempre kapag instant loan offer po or instant loan amount po yung binibigay nila sa atin, guaranteed no. And of course, expect natin na medyo may interest rate talaga ito in short term period. Kasi dito guys, no, nakita niyo naman agad-agad. Meron akong 2 installment term daw po at lumalabas lang to na 1 installment term lang po ito, maniwala kayo kasi mawi-wave natin tong second installment na mababayaran ko pa daw sa August. Well, sa first installment ko daw
is from today that I'm trying this loan app po is within 7 days to pay po siya. Ganun po kabilis. So, 2,000 ang loan amount ko, no? And dito sa baba, i-click natin yung details dyan para magkaalaman kung magkano ba talaga yung ma-receive natin, magkano yung interest rate niya, anong totoo dito. Well, ito na nga, no? So, maliit lang naman yung repayment details natin dito. Pero ito yung pinaka-exciting part. Kasi sa 2,000 pesos, guys, meron daw akong total fee na I think ibabawas ito, which is the interest and the service fee na umaabot siya lahat, na nag-total po siya lahat ng 800 pesos. Grabe yun. So, mind you, kung itong 800 po, ibabawas sa 2,000, ang marireceive ko na lang is 1,200 pesos. Ganun ba yun? At kung makikita nyo po dito, ang ibabalik ko daw is 2,050 pesos. At kung makikita nyo rin dito, isa lang yung repayment date ko. So, isa lang po. Within 7 days to pay lang po talaga siya from today that I'm trying this loan app, ha. Kasi guys, maniwala kayo, no? So, mga ganitong mga instant loan app, hindi naman sila papayag na buong agad matatanggap, 7 days to pay, na wala silang kikitain sa atin, na hindi sila magsisiguro, diba? So, matik na to na hindi siya buong matatanggap. Which is talaga kung ako tatanungin nyo, kasi yung mga criteria ko kasi, no, FYI, yung mga criteria ko sa pangungutang ko sa mga loan app po is dapat hindi siya 7 days to pay. Ang bilis lang ng 7 days to pay. Then one more thing, dapat buo siyang matatanggap. Kahit mataas yung interest, sige, buo na lang dapat siyang matanggap. Pero hindi medyo fishy siya. And then, of course, no, mataas yung interest rate niya. And then, yun yung pinaka-ayaw ko talaga yung tatlo na yan. Mataas ang interest, short-term period, 7 days to pay, hindi buong matatanggap. So, ano na lang yun? Paano na lang yun? Kaya nga tayo nangungutang, di ba? Kasi nangangailangan tayo ng amount na gusto nating utangin. Pero parang malulubog lang tayo dito sa utang na parang hindi siya makakatulong sa atin. Wala ko lang to, ha. I-base ko lang po sa kanilang repayment details or sa loan offer nila sa akin. So, masaya ako kasi na-peran ako. Nagkaroon ako ng instant loan offer. Wala akong payslip, wala akong income document na sinabit. Diba? Napakadali ng application. Kaya lang, hindi naman nakaka-pretty yung kanilang mga loan details or yung kanilang interest rate with a short period of time ng payment. So, medyo fishy pa siya kasi hindi niya rin naman dineclare kung magkano ba talaga yung amount na ma-receive natin, diba? So, nakakaloka yun. Pero kung ako yung tatanungin nyo, based sa experience ko sa mga loan apps, wala napakadami sa damakmak na na-try ko. So, hindi po talaga yan buong matatanggap. Swear. Well, again, ang pinaka-take ko lang po dito, kung ako nga tatanungin nyo, hindi ko siya marirecommend kasi based sa experience ko or based din sa pinakita niyang loan details sa akin is hindi po talaga siya giving. And for me, medyo parang ilulugmok lang tayo sa utang dito or ilulubog lang talaga tayo. Sa akin yun. Pero wala akong magagawa pa din kung gusto niyo pong mangutang dito. Ang akin lang naman, nabigyan ko kayo ng tamang expectation, na i-share ko sa inyo yung loan details ni Peso Bridge Loan App po since bagong-bago at mainit-init pa tong loan app na ito. So at least na nabigyan ko kayo ng tamang expectation. At least hindi siya auto-disburse. Yun naman ang mahalaga doon kasi nakakaloka yun kung auto-disbursement yun, diba? Well, anyways, again, pag-isipan nyo pong mabuti ito, ha, kasi hindi naman po talaga biro mangutang ngayon. Napakahirap ng buhay ngayon, guys, kaya wag na kayong pumatol sa mga ganitong mga loan app. Doon na kayo sa mga legit po. Napakadami ko na pong compilation na maasahan talaga in times of need. So, doon na lang kayo explore nyo yung aking channel and playlist. Nandyan lahat yun. So, yun lamang po. Ayaw po may natutunan sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe at click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!